Magsitayo po tayo lahat. Sandali po tayo manahimik. At tayo isimula po sa panalangin. Manaming Diyos, makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ng Panginoon sa Kristo. Panginoon, salamat po sa umagang ito at kami po ay nakarating sa bahay sambahan, O Lord. At ingatan niyo po ang aming mga kasama, Panginoon, ay ngayon parating pa ng Panginoon. Bagamat may konting ulan po, ay kayo po ang mag-iingat sa bawat isa. Mga makasama po rin namin sila na makinig sa iyong salita, O Lord. Panginoon, ibig po ang awit, O Lord, ang lutugtog, at kayo po ang maitaas, O Lord. Ganun din, Panginoon, ang mga usher, ang mga matuturo sa mga bata sa Sunday School. Nawa, Panginoon, masaliman po ng iyong salita ang bawat bata, O Lord, na sa kanilang paglaki, Panginoon, ay magalit nila, O Lord, sa kalalagan at ng salita, O Lord. Panginoon, alam namin, Panginoon, na kayo po ang mag-iingat sa bawat isa, O Lord. At yung may mga dalahin sa buhay, O Lord, problema, alam namin, Panginoon, na tinugoy nyo na po ang mga panalangin bawat isa, O Lord. Salamat, Panginoon, sa pag-iingat nyo sa bawat isa, O Lord. Ito po ang samot dalangin ko sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. So, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At bago tayo po mag-start, ay babasahin ko lamang po mula sa awit 100. At sabi po dito, kayong mga tao sa buong mundo, sumigaw kayo ng may kagalakan sa Panginoon. Paglingkuran nyo ng may kagalakan ng Panginoon. Lumapit kayo sa Kanya na umaawit sa tuwa. Pumasok kayo sa Kanyang templo ng may pasasalamat at pagpupuri. Magpasalamat kayo at magpuri sa Kanya dahil mabuti ang Panginoon. Ang pag-ibig niya ay walang hanggan at ang Kanyang katapatan ay magpakailan. Amen. Ang sabi po, let us enter this place with praise and thanksgiving. So, papurihan po natin ang ating Panginoon. May taus-puso, may pasasalamat, at papuri naman para sa ating Panginoon. Amen.
Karapat-dapat ka lamang na aming purihin sa Panginoon. Tunay na ikaw ay walang katulad sa aming mga buhay. Kaya Panginoon, pinagtugon ang aming pasasalamat sa iyo, Panginoon. Tanggapin mo ang aming pagluwalhati at pagsamba, Panginoon. Ikaw sa puso namin. Salamat, Panginoon.
Hallelujah. Sarap marinig na tinataas natin ang pangalan ng ating Panginoon at tinatanggap natin hari ng ating buhay. Ganyan si Amen. Purihin ng Diyos. So, bago tayo dumakas sa pag-aaral sa salita ng Diyos, taas po natin ang ating kanang kamay bilang pagkilala sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos nagliligtas. Ang salita ng Diyos nagpapagaling ng sakit at karamdaman. Ang salita ng Diyos nag-aayos ng buhay. Ang salita ng Diyos nagbibigay ng pag-asa. At ang salita ng Diyos nagpapala. Sabihin natin, today I receive the blessings in the world. One more time. Today I receive the blessings in the world. In Jesus' name, Amen. Ang salita po ng Panginoon na ating pag-aaralan sa umaga nito ay matatagpuan sa aklat ng Santiago, Kapitulo 1, mga talatang 11 hanggang 27. Verse 19. Tandaan niyo ito, mga minamahal kong kapatid. Dapat maging handa kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pananalita, at huwag agad magagalit. Sapagkat ang galit ay hindi nakakatulong sa tao para maging matuwid sa paningin ng Diyos. 21. Kaya talikuran nyo na ang lahat ng kasamaan at maruruming gawain at tanggapin ng may pagpapakumbaba ang salita ng Diyos na itinanim sa inyong puso na siyang makapagliligtas sa inyo. 22. Huwag lang kayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi sundin nyo ang sinasabi nito. Dahil kung hindi, dinadaya nyo lang ang sarili ninyo. 23. Dahil kung makikinig lang ang isang tao sa salita ng Diyos, pero hindi naman niya tinutupad ang sinasabi nito, katulad siya ng isang taong tumingin sa salamin na pagkatapos makita ang sarili ay umalis at agad kinalimutan ang ayos niya. Ngunit taong nagsasaliksik at tumutupad sa kautosang ganap na nagpapalaya at hindi tagapakinig lang na nakalilibot agad ay ang taong pagpapalain ng Diyos sa mga ginagawa niya. Kung may nag-aakalang siya ay religyoso pero hindi naman magawang pigilan ang dila niya, walang silbi ang pagiging religyoso niya at niluloko lang niya ang kanyang sarili. Ang pagka-relihiyosong itinuturing na dalisay at walang kapintasan ng Diyos Ama ay ito: ang pagtulong sa mga ulila at mga byuda sa kahirapan nila at ang paglilingkod sa lahat ng pagtalikod sa lahat ng kasamaan sa mundong ito. Mga minamahal, ito po ang salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Amang mapagmahal, salamat sa araw na ito na binigyan mo din kami ng pagkakataong kami magkasama-sama, at kung kaya tinawag mo ang gatong pagkakataon na isang piging o isang handaan na kung saan ang pagkaitan ng gabi namin ay wala pa akong diyan ito mga salita. Pangunahan niyo po kami sa aming pag-aaral at hinihiling ko sa gabay ng Banal na Espiritu na maipahayag ko ang iyong mensahe ng buong katapatan at tanging sa salita mo lamang mananangan na may deliver ko
sa iyong mga anak na pinagpala mo sa umaga ito. Sa iyong pong kapurihan, sa pangalan ni Jesus, natin magsabi na Amen. Kung pamayan natin ang ating mga katabi, malaya na tayo mga po. And you say to one another, I love you with the love of the Lord. Tuwin ng Diyos. So magandang umaga po sa inyong lahat. At nakalipas na 2 linggo ay meron tayong panauhing tagapagsalita. Ngayon naman ay ating puting pastor na si Pastor Joshua ay nasa Korea pa. Kaya yung abang lingkod ang narito ngayon. Ngayon pa man ay wala na akong gagawin kung hindi deliver yung mensahe ng Panginoon. At ito nga ay matatagpuan sa aklat ng Santiago o James. Ang James po, the book of James, ay ito po ay wisdom o ito ang wisdom book o source of wisdom na papupugutan natin sa aklat ng Bagong Tipan. So, nabanggit din ang una natin tagapagsalita ng two Sundays ago na there are, I believe there are 5 books of wisdom in the Old Testament. Samantala dito sa New Testament, isa lang itong aklat ng James o Santiago. In the Old Testament, napakaganda basahin po yung the book of Job, the book of Proverbs, the book of Ecclesiastes or Manangaral, Psalms, and the Song of Solomon. Those are the 5 books of the Old Covenant. Inaroon po ang pagpupugutan natin ng mga karunungan. At dito po sa araw na ito ay natampok po ang aklat ng James. Sino ba ito si Santiago? Si Santiago ho ay the brother of Jesus. And he was called the servant of God and of the Lord Jesus Christ. Lingkod po siya ng Panginoon. At taga-solobi ni Cristo. Disciple po siya. At siya ho ang nagkaloob o binigyan ng banal na Espiritu. Pinadaan sa kanya ang pangungusap ng Panginoon para itulong sa atin ang kaalaman lupa bilang isang Kristiyano. May pinagpuputan po ito. Kung kaya ho, pagka sa English ko na-translate yung verse 19, therefore, o wherefore, kapatid po yun na may pinagpuputan talata. At kung babalikan natin yung chapter 18, verse 18. Ang verse 18 bago dumating itong verse 19 na simula ng ating pag-aaral ay yun yung tungkol doon sa yamang tayo ay na-born again na. And we are called the first fruit of the believers. So ang aklat ng James na ito po ay it is written to us believers. Sa ating mananampalataya, Hudyo man o hindi Hudyo, para sa atin ito. At sa panahon nila, para sa Hudyo at hindi Hudyo. At tayo man sa ating panahon, ito ay para sa atin. Applicable na applicable po ito. Okay. Kaya po, ang titulo ng naisip kong titulo dito ay yung ang hinihingi ng Diyos. Akibat ng kahilingan ng Diyos, pagka humiling ng Diyos, mayroong reward. Kaya sa bandang huli, ang sumusunod dito sa wisdom na itinuro ng Panginoon through James o through Santiago ay mayroong pagpapala. Nais ba ninyong pagpalain tayo? Wala naman siguro na ayaw ng pagpapala. No? Okay. Sabi ko dito, there are 4 na bagay, I think 5. Meron ho ako ditong nakitang 5 bagay o 5 points na ating pag-nilay-nilayan. Una, iwasan ang kinagawi ang makamundong asal. No. So sabi na sa verse 18, naman tayo Kristiyano na, we are the first fruit of the believers. Nauna tayo. Una tayo sa magiging, ibig sabihin, nauna tayo sa magiging Kristiyano pa.
tayo tinatawag sa Biblia, pinabanala tayo, at meron pang gagawing pababanalin pa, at maaaring ikaw at ako ang gagamitin. Kaya siyempre nauuna tayo. So this message is for all of us, not just to be heard, but to be complied with, at i-apply natin para sa iba. Can you say amen? Okay, iwasan ang kinagawi ang makamundong asal. So ito po ang turo ni Santiago. Umiwas tayo sa dati nating style. Ano ba style natin? Sabi sa verse 19, tandaan niyo ito mga minamahal kong kapatid. Dapat maging handa kayo sa pakikinig. Dahan-dahan sa pananalita at huwag agad magagalit. So, din first, iiwasan natin. So, maaaring tayo ay naroon pa sa dati, Kristiyano na tayo, pero tayo ay kung magsalita ay very, very harsh. Kailangan siguro lambutan natin ang kaunti. Para ba kung makukorek ka, correction with love. Di ba tayo maaari kung mag-correct tayo? Para bang, sabi nga, correction without love is brutality. Brutal. So, kinakailangan maganda pala yung mahinahon. No? I-reverse na natin yun. Dahan-dahan sa pananalita. No? Kung tayo hindi dahan-dahan, ito itutulong, magdahan-dahan tayo sa pananalita at huwag agad magagalit. Pag sinabing huwag agad magagalit, meron ibig sabihin na pwede pala magalit sa panangulit. Pag-usapan natin mamaya yan. Ang reason po dito, ang dahilan ay yung verse 20. No? Kaya number 2 points for pigilan ang sarili na kaagad magalit. Sabay sa verse 20, ito mo dahilan kung bakit nagpapayo si San Pablo na tayo ay makinig, hear the word, dandaan sa panalita, at huwag agad magagalit. Sapagkat ang galit ay hindi makatutulong sa tao para maging matuwid sa paningin ng Diyos. So yun mo dahilan. Walang you will profit nothing kung ikaw ay magiging magalitin. Kaya dito, balikan ko yung verse 9, 19. Una sa lahat, makinig sa salita ng Diyos. Hear the word. Bakit kaya tayo binigyan tayo ng dalawang tainga? No? At isa lang bibig. Diba? So, para maging receptive tayo sa Word of God. At isa lang ay binigay sa ating bibig. At ang sabi dito ay dahan-dahan, slow to speak. No? So katalinuhan po ito. Ito po ay wisdom po. Katalinuhan po ito kung tayo ay makikinig ng Word of God. Siguro i-digest natin ang Word of God so that pagka tayo nagbukas ng ating pananalita, it has reference with the truth. And that is the Word of God. In line with the truth. Hindi kinuha mo lamang sa mga bugtong o kaugaliang naririnig natin sa labas o maanin sa boses ng kapitbahay. Kinakailangan ang mabibigkas natin something that will glorify God at mag-encourage sa makakarinig sa atin. And that is, yun po ang gawain, yamang tayo ay Kristiyano na. Pare-pareho po tayo dito. Ako man po ay natututo dito. At huwag agad magagalit. Sabi nga kanina, sapagkat ang galit ay hindi matutulong sa tao na tayo ay maging matuwid. So, ibig sabihin, kung hindi magagalit, walang credit kilo. Amen. Ano kaya yung galit? Spiritual, huwag agad magagalit. Meaning, mayroong tinatawag na sa English kasi yung wrath eh. Iba yung wrath eh. Medyo harsh yun. Pero ang ibig sabihin dito ng pagkagalit ay mayroon kang resentment. Meron kang resentment, meron kang ang damdamin mo ay
ang nahasaktan at nagre-rebuild yan ng daming halimbawa. Paano ba yung halimbawa yung kung may bagong batas na ipapasa ang ating gobyerno na inaakala natin na hindi kaya-aya, naroon not just wrath of God, but you have feeling of resentment. Why? Because kontra ka doon. So, yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Halimbawa, na pwede nang ikasal. Dahil hindi pa naman nangyayari. Pwede ikasal ang parehong babae. Pwede ikasal ang parehong lalaki. Salamat sa Panginoon Diyos at hindi pa ito pumakasal. Diba? At kung mangyari yun, panukalang batas pa lamang, panukalang batas pa na dadaan pa sa plenary o hearing pa yan sa Congress, ay tayo ay meron ng resentment. And that is what we call or holy anger, masasabi kayo. Ugmang pagka-yamot. No? Pero magalit kasi tinuturo ni Jesus Christ, you are a murderer. Kung magalit ka sa iyong kapatid. Can you say amen? So, hindi na tinutukoy. Okay. So, number 3, iwaksi ang tiwaling ugnayan sa kapwa at tanggaping may pagpapakumbaba ang salita ng Diyos. Sabi sa verse 21, kaya talikuran nyo na ang lahat ng kasamaan at maruruming gawain at tanggapin ng may pagpapakumbaba ang salita ng Diyos na itinanim sa inyong puso na siyang makapagliligtas sa inyo. Okay. So, dito, ang mahalaga kung sa una ay hear the word of God, dito naman ay receive the word of God. We are here, we are gathered together sa umagang ito. Kasawa tayo para tumanggap ng salita ng Diyos. To hear the word of God at pagtanggap. Ano ba yung pagtanggap? You receive something of value. Mahalaga yung salita ng Diyos na ating tatanggapin o tinatanggap natin. So sabi dito, talikuran nyo na ang lahat ng kasamaan at maruruming gawain. Sa English, you lay aside yung weeds, yung mga damo o mga damong ligaw sa buhay mo, yung weeds sa buhay mo. You have to lay aside, alisin mo. No? E tinutukoy dito ay maaaring ito yung mga superstitious belief, kasabihan, o salitang kanto, o something na self-serving words, or attitude, or behavior. Lahat ng maaaring weeds o damong ligaw, masasabi natin, sa buhay natin. No? Bagay na in the eyes of God ay hindi kaya-aya o marami. Tanggalin natin yan. At manapay, pagtanggal natin, tanggapin natin ang itinuturo ng salita ng Diyos. Can you say amen? Pag sinabing tanggapin na may pagpapakumbaba ang salita, meekness. Yung meekness. No? May meekness may kaamuan, may kababaan loob. May pagpapakumbaba ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, yung pagtanggap mo ay naroon yung pag-surrender mo, pagsunod mo, pagsang-ayon mo sa salita ng Diyos. Itanim sa iyong puso na siyang makapagliligtas sa inyo, and that will save our soul. Magliligtas sa atin yun. Yung dating mga weeds na nasa atin, alisin at tanggapin ang prinsipyo ng Panginoon, ang salita ng Diyos, na siyang magbibigay sa atin sa paglakad sa tamang landasin. Can you say amen? Number 4, ipamuhay ang narinig na salita. So una, hear the word of God, receive the word of God, and number 3, be doer of the word.
tinanggap mo, hindi mo naman ito mamumuhay. So dito, kinakailangan yung works. Kaya sabi sa 22, huwag lang kayong maging tagapakinig ng salita ng Diyos, kundi sundin nyo ang sinasabi nito. Dahil kung hindi, dinadaya nyo lang ang sarili nyo. Dinadaya daw lamang natin. Nakikinig ka, pero hindi mo naman sinusunod. Binigyan ng illustration ito. Sa verse 23 to 24 ay ganito sinabi, dahil kung nakikinig lang ang isang tao sa salita ng Diyos, pero hindi naman niya tinutupad ang sinasabi nito, katulad siya ng isang taong tumingin sa salamin, na pagkatapos makita ang sarili, ay umalis at agad kinalimutan ang ayos niya. So, yun daw ang kahalintulad. Yun ang kahalintulad ng, narinig mo salita ng Diyos. No? Hindi mo dinamuhay. No? Ay parang humarap lang sa salamin. Para bang, there's nothing wrong with the mirror. Ikaw may problema doon. Di ba? Ang mirror man nating mirror, para bang kung ikuha natin by another day, tumingin ka, binasa mo ang Biblia, basta binasa mo lang, pero wala na sa iyo. Wala problema sa salita ng Diyos. Ikaw may problema doon. Kaya sabi sa 25, ngunit ang tao nagkasaliksik, ito naman ang contrast, ngunit ang tao nagkasaliksik at tumutupad sa kautosang ganap na nagpapalaya at hindi tagapakinig lang, na nakalilimot agad, ay ang taong pagpapalain ng Diyos sa mga ginagawa niya. So, ibig sabihin, nakinig ng Word of God, receive the Word of God, naging doer ng Word of God, then ang resulta nito ay pagpapalain tayo ng Diyos. Can you say Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Nakakasunod sa kapalan. Hallelujah. Kaya dito sa yung illustration nito, yung malala ko yung Matthew 7, 24 to 27. Sabi doon, mayroong dalawang house builder. Isang wise builder ng bahay at isang foolish builder ng bahay. No? Ano yung sabi doon? Ang nakikinig ng salita ng Diyos. Tapos marinig ang salita ng Diyos, pero hindi ito isinasapamuhay, ay matutulad sa isang hangal o bulis, na ang kawangis ay nagtayo ng bahay sa ibabaw ng buhanginan. Kaya nang umulan, ng malakas, bumaha, naanod ang bahay na iyon at tuloy ang nawasak. Ngunit, ang tao namang nakikinig ng salita ng Diyos at isinasapamuhay ito, he received the Word of God, he heard the Word of God, he received the Word of God, ang naging duwan ng Word of God, ang sabi, matutulad sa isang matalino na nagtayo ng bahay, iyari sa bato. Kaya nang dumating ang ulan, bumagyo, lumakas ang hangin, kahit bumaha, nanatiling nakatayo ang bahay na yaon, sapagkat ito ay nakatayo sa isang bato. Friends, ang ibig sabihin nito, let our foundations be the rock, and the rock is the Lord Jesus Christ. Ang pundasyon ng buhay natin ay walang iba kundi ang Panginoon. At ang Panginoon at ang salita ng Diyos ay iisa. Can you say Amen? Kung ang ating pamumuhay ay parating na uugnay o umaayon o umaangkop sa salita ng Diyos, maniwala kayo, tayo ay magiging matagumpay, matibay, sapagat ang foundation natin ay walang iba kundi yung strong foundation, no other than the Lord Jesus Christ. Okay, number 5 points. Isagawa ang tapat at makatotohanan ng pananampalataya. Okay, verse 26.
Kung may nag-aakalang siya ay religyoso, pero hindi naman magawang pigilan ang dila niya, parang sa una, walang silbi ang pagiging religyoso niya at niloloko lang niya ang kanyang sarili. Okay. Hindi ang pagiging mananampalataya o pagiging religyoso in other way, no, ay hindi sapat yung intellectual knowledge. Kung hindi na kayang mapigilan ang kanyang sarili. Ayaw ko kung napanood din yung nangyari sa Congress at saka sa Senate. Sa lower house at sa upper house nangyari. Sabay pa yun. Si Paduano at ito si Marcoleta. Suntukan. Sorry. Sa Senate naman, meron din doon. Christian pa yung isa. At saka ang isa ay si Subiri. No? Nakakakuha. Alam ko si Brother Cayetano ay Christian at parating sa mga opening lang niya ay word of God. No? Pero kailangan talaga, hindi lang alam mo ang salita ng Diyos, kundi it should be, there is something powerful itong dila eh. You have to, what we call this, power under control. Yung kapangyarihan ng dila kailangan kontrolin. At magagawa mo lamang iyan sa tulong ng Banal na Espiritu. Ako, mga minamang kapatid, anak ng sister wife ko, ako makamundo. Ang naman ng aking bibig ay puro mahal sa mga salita, tungayaw. Ay ba po, hindi ko mapigilan. Hindi ko mapigilan. Pero nung ako ay nagkaroon ng ugnayan sa Panginoon, wala na lang yun. Wala na lang yun. Nagawa ko, na biyaya ng Diyos, nagawa ka namin mag-alis ng alak at sigarilyo sa mga grocery store namin noon. And what happened? Nagkaroon na reverses. Pero still, we continue because we are serving the Lord. And for that, pinagpara kami. Anong kayamanan namin? Yung ugnayan kilo. Kayamanan nakalagak sa langit. Hallelujah. At bukod doon, ang Diyos ay nakakaloob ng higit pa sa ating pangangailangan para tayo makatulong naman para sa inyo. Can you say amen? Hallelujah. Okay. So makita natin dito na sa 27, basta 27, ang pagkareliyoso ay tinuturing na dalisay. Ito pala eh. At walang kapintasan ng Diyos Ama ito. Ang pagtulong sa mga ulila at mga byuda sa kahirapan nila at ang pagtalikod sa lahat ng kasamaan sa mundong ito. Ito ay kailangan tayo ay kung talagang ikaw at tunay na religyoso ay yung may caring heart, change heart. Yun ang resulta na magagawa ng salita ng Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. At ang salita at ang Diyos ay isa. Kung nasa iyo si Lord, ang salita ng Diyos, magkakaroon ka ng pagbabago. Ang kasamaan, napanggit ko ka na yung mga weeds, mawawala na yan, mahapalitan na ng Word of God. At ang dulot ng Word of God is para baguhin tayo from the inside out. Kung ano meron ang puso mo, siyang lalabas sa bibig mo. Can you say amen? Malalaman natin isang tao sa kita ng kanyang salita. Totoo ba? Tama ba? Pero hindi na nangangahulugan na tayo Kristiyano na katulad ni Alan, Peter Cayetano, tingnan nyo sa bandang huli. Ang pag-isisa sa bandang huli, yung aposti subire, naghihiyan ng tao. Kaya huwag tayo padalos-dalos. Tayo naman kahit Kristiyano, nagkakamali tayo. Pero dito, tinuturo sa akin, kaya doon pa sa una pala amikon sinasabi na sa akin na
kinakailangan tayo ay, ang sabi dito sa kauna-unahan pang dapat maging handa kayo sa pakikinig, dahan-dahan sa pananalita. Dahan-dahan sa pananalita. Mahirap gawin yun sapagkat kultura mo na. Kaya ang kaunahang kong punto sa iwasan ang kinagawi ang makamundong asal. Yung ating mga makamundong asal dati, ito talaga itong suspilin natin. At suspilin niya ng salita ng Diyos na tinatanggap natin. Yun yung tinatawag na weeds na maalis. Can you say amen? So, anong bagay na napakahalaga kung sasamarais natin ang ating pinag-aaral sa mga Number 1, you got to 3 points. No? Yung 5 points, pinag-introduce natin sa dalawa. Number 1, hear the word of God, receive the word of God, and be doer of the word of God. Amen. So, alam niyo yung you remember the parable of the sower, yung magtatanim, maghahasik pala. Yung parable of the sower, yung maghahasik, wala iba kundi ang Diyos na naghahasik ng binhi. So there's, kung yung maghahasik, mayroong seed at mayroong soil. No? So, naghahasik ang Panginoon ng binhi. At ang binhi ay salita ng Diyos. At ang tanim ay walang iba kundi ang puso natin. Di ba? Pero unang binhi ay nahasik doon sa tabi ng daan. Ibig sabihin, yung tumanggap na puso ay hindi, actually, narinig lang pero hindi tinanggap. No? Kaya ang nangyari, pinuhan sa tanasyon. Dumaan ng ibon, pinukain mo. Walang nangyari. Hindi na sumigaw. Lampas din eh. Di ba? Narinig, lampasan. Yung pangalawa ay yung binhi, yung salita ng Diyos ay napunta sa puso o sa lupa na manipis lamang ang lupa, batuhan. Pero sa paghanang mababaw ang lupa, madaling sumigaw ito. At kaagad namatay yun. Dahil sa hindi naman ay pamukhay na rin narinig ka naman, tinanggap pero hindi ay pamukhay. Wala rin. Yung pangatlo, yung sa dawagan. So, natural, sisibol din yun doon. Pero dahilan sa mga pagsubok o alalahanin sa buhay, abala sa pagpapayaman, sa ito o interpretasyon, ay kaaraka-araka tumubunga sa puso yung salita, pero nakalang ka agad. Wala rin ka agad. Pero, yung pang-apat na mahalaga dito, itong punto ko sa dito, yung salita ng Diyos na nailihasik ay tumama doon sa masagaan na puso, abundant heart. Tinanggap ito at ito ipinamuhay. No? Kaya ito inamuhay ng siksik-ling at umaapaw. 30, 60, 70, even 100 folds. Mga minamahal, walang pinakananais ang ating Panginoon na tayo mismo ay maging matabang lupa ng kanyang mga kanyang salita. Ang Book of James ay Book of Wisdom. Kaya pag tingnan mo, pagka ang counsel mo ay walang iba kundi ang Word of God, katulad na sabi doon sa Psalm chapter 1, happy are, blessed are, mapalad ang taong hindi nagsisik ng counsel from ungodly advisor. Rather, ang sinasaliksik at pinagbubulay-bulayan nila ay ang salita ng Diyos. At ang taong ito ay magtatalimpan. Can you say amen? Sa Joshua 1:8, gayon pa rin sa Old Testament. No? Sabi doon ng palaala ni Moses kay Joshua, huwag mong kalilimutan araw at gabi, dili-diliin upang aralan mo maigi ang salitang yaon. When I refer to the Bible today, to the Word of God, at ikaw ay magtatagumpay.
Tayo naman. Ama, ang mapagmahal, salamat po sa inyong piging na inihanda sa amin sa araw na ito. Nawa po, Panginoon, ang pagtutulog mo sa umagang ito ay na aming napakinggan, walay ba kundi yung mga salita. Tanggap namin ito ng buong puso, with humility and humbleness in heart. And by the help of the Holy Spirit, may pamuhay namin ito. Patawag mo kami, mga anak mo, nagtatagumpay. Marami po kayong mga harangan sa buhay. Nais namin sa pagkakataon ng iyong payo. Kaya tulungan mo kami sa tulong ng Banal na Espiritu. That all the time, every moment, every hour of our life, we ask your counsel. Grant us a revealed word that will naaangkop sa mga sitwasyon na aming kinaharap. Sa gayon, kami miso darating ay magkaroon ng katagumpayan ang may pangangailangan ay makasumpong ng katungunan. Nating walang bagay na hindi may pagkakaloob sa amin sapagkat you are God of impossible. Maaari sa aming pananaw may mga imposibleng bagay. But you have proven your love for us. When you said in your word in Romans 8:32, kung naipagkaloob mo ang iyong anak na si Jesus, namatay para sa amin, mayroon pa kayong bagay na hindi mo kayang ipagkaloob. Kaya, Lord, ngayon pa'y nagkapasalamat kami. Pagkat ngayon pa may amin ang inaangkin na ikalis mo sa amin. Minamahal mo kami at lahat na ang mga kailangan ay pinagkakaloob mo pa. Immeasurably beyond our comprehension. And that's nothing. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. God bless you. Kung natin tayo nakatayo, tatapos tayo sa celebration ng hapon. Kailangan po ninyo. Ang ginagawa nating palagian ng hapag ng Panginoon ay pagtupad sa kanyang kautusan na ating alalahanin ang kanyang tinapos na gawa para sa ating sangkos ng Kalbaryo. Sabi doon sa 1 Corinthians chapter 11, 23 and following, nung bago ipagkanulo ang ating Panginoon, nasa hapag sila at hanggang tumanggap ng pagkain. In that time, it was coincide by the celebration of the Passover. Taon na taon-taon ay ginagawa ng mga Hudyo. Kumuha ang ating Panginoon ng tinapay. Itinaas ang Panginoon at pinagpasalamat. Pagkatapos kanyang pinagpira-piraso at iniabot sa mga disipulo at sinabi, tanggapin ninyo ito at kanin. Ito ang aking katawan na iahandog para sa inyo. Tanggapin ko natin. Pagkatapos nila lumain ng tinapay, kumuha ang Panginoon ng salo, ng inumin, ikapag-wine. Pasalamat sa Panginoon at binigay sa mga disipulo at sinabi, tanggapin niyo inumin, ito na aking dugo ng bagong tipan
Kaya na mabubuo para sa pagkapatawad ng mga kasalanan. Tanggapin po natin. Yung ginagawa natin na selebrasyon ng hapat, pagkain ng tinapay at pag-inom ng inubi, naalaala natin kamatayan ng ating Panginoon, ang kanyang muling pagkabuhay, at ang kanyang muling pagbabalik. Purihin ang Panginoon. Ilagay po natin ang ating kamay sa ating dibdib at sabay-sabay po natin bigkasin ang kami ay nagpasya. Kami ay nagpasya. Kami ay nagpasya magmahalan bilang magkakapatid. Ang isa ay para sa lahat, ang lahat ay para sa isa. Ang lakas ng isa ay lakas ng lahat. Ang kahinaan ng isa ay kahinaan ng lahat. Kami ay nagpasyang magtulungan sa hirap at ginhawa. Ang bawat isa ay hugutan namin ng lakas. Kami ay nagpasyang sama-samang lumago bilang mga anak ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, amen. Maaari na po kayo umupo. So, meron po ba tayong mga newcomers? So, let's proceed po sa ating announcement. So, Covenant Meeting, the 5 Solas, every Tuesday, 5:30 p.m. to 7 p.m. The Bible Lab, Exploring God's Word, 5-week series, September 8, 15, 22, 29, and October 6, ages 3 to 12 years old. So, meron din po tayong weekly youth fellowship every Saturday. Blessings in the Word community, your family, your home, your friends, Sunday service, morning fellowship at 9 a.m. to 11 a.m. and evening fellowship at 7 p.m. to 8:30 p.m. Host a home prayer meeting for your family. You guide us every group and page. So, mag-message lang po tayo sa group page ng Blessings para po makapag-host tayo ng Praise and Worship team is in need of instrumentalists, keyboardists, bassists, lead guitarists, and drummer. If interested, fill out the form at the registration table. Pinagpaalang umaga po sa ating lahat. Napakaganda po ng mensahe natin sa araw na ito. Ito po ay isa lang tinutukoy yung humility. Kasi kung minsan kaya nagkakaroon tayo ng conflict pagka pumasok yung pride, di ba nasa gitna yung I, pagka yung sarili mong inisip mo, doon ka talaga mapapaawal. Kailangan talaga ng humility, mag-humble tayo. Ang mensahe po natin sa pagbibigay sa araw na ito ay sa Leviticus 1, 2 hanggang 4. Kapag maghahandog sa inyo ng hayop sa Panginoon, maghandog siya ng baka, tupa o kambing. Kung baka ang kanyang ihalay bilang handog na sinuno, kinakailangan ay lalaking baka at walang kapintasan. Ihandog niya ito malapit sa pintuan ng toldang tipangan. Para sa pamamagitan ng handog na ito, ay tanggapin siya ng Panginoon, ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo ng bakang ihahandog niya, at tatanggapin ng Panginoon para matubos siya sa kanyang kasalanan. Kaya po ito na pili kong mensahe kasi po, masasabi po natin na yung pagbibigay natin sa church, hindi po ito sariling isip natin sa church. Ito po ay unang panahon pa, meron na talagang pagbibigay.
Pero noon, napakahirap po ng style ng pagbibigay kasi yun nga, kailangan mo pa mag-alaga ng mga hayop. Di kada magkakaroon ka ng kasalanan, mag-aalay ka na mag-aalay ng hayop. Pero ito po ay tinapos na ni Jesus. Kasi minsan na lang po, siya po ang nag-alay ng kanyang buhay. Kaya iba na po ang hinahandog natin ngayon. Hindi na po para sa pagtubos na ating kasalanan dahil tinubos na tayo ni Jesus. Ito po ay para sa pagtulong naman natin sa Panginoong Diyos dahil lagi siya nakaalalay sa atin. Kung makikita po natin, talagang mahal tayo ng Panginoon kasi ayaw niya tayong nahihirapan. Magmula sa kautusan, di ba hanggang 10 yun, ginawa na lang niya 2 dahil alam niya napakahirap masunod ito. Ngayon naman sa pagbibigay, ginawa na naman niya simple. Kasi pag nagbibigay po tayo, dapat po natin isipin na ito ay para sa Diyos. Sabi nga ni Pastor kanina, huwag tayo maging tagapakinig lamang. Makikinig tayo na tungkol sa pagbibigay, tapos hindi naman tayo nagbibigay. Kailangan sinusunod din natin ito. Kapag tayo ay nagbibigay, hindi lang po tayo nakakatulong sa Diyos, nakakatulong din tayo sa kapwa. Binanggit ni Pastor yun yung pagtulong natin sa kapwa. Huwag tayo maging tagapakinig lamang. Gusto ni God, kumilos tayo. Kasi pagka tayo tumutulong sa Kanya, binabalik niya ito sa atin ng sobra-sobra pa. Kahit nga minsan tayo nabibigay, makita natin, binibless na tayo. Pero pag nagbibigay tayo, mas lalo niya tayong pagpapalain. Kaya lagi natin tatandaan, makisama tayo kay God sa ginagawa niya. Sa Kanyang church, na walang iba kundi tayo, sa Kanyang ebanghelyo, sa pagpapalaganap nito, at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Patuloy po tayong magbigay. Taas po natin ang ating mga tao, tayo manalangin. Panginoong Diyos namin, makapangyarihan sa lahat, nagpupurit ng kapasalamat po kami sa walang sawa ninyong pagkakaloob sa amin, sa kabila ng aming mga kahinaan, ng aming pagkukulang sa inyo. Hindi kayo nagkukulang sa amin, lagi nyo kami naalalayan, hindi nyo kami pinagayan. Tinataas ko po ang mga kaloob nito, dahil yung mga anak, dear God, pagpalain po ito, i-bless nyo, na bawat mararat na lugar, na bawat tao, mag-bless dito, dear God, para sa iyong kaharian. Ito po aking samot dalangin, sa pangalan ng anak na si Jesus. Amen. natin ating anak kamay for the benediction. May the love of the Father, the grace of the Lord Jesus Christ, the friendship and fellowship of the Holy Spirit be upon you all. You are blessed to be a blessing. In Jesus' name, amen.